Magsisimula na naman ang tahimik kong araw. Mahinang bulong ni Kelsey ng umagang iyon. Tahimik ang loob ng pribadong eroplanong pinagtatrabahuhan niya. Hindi ito katulad ng commercial flights na puno ng ingay, sigawan ng bata, at pagmamadaling hakbang. Dito, bawat galaw ay katahimikan, bawat tunog ay marahan, bawat segundo ay parang mabagal ang takbo. Wala na ba ako nakalimutang ayusin? Nalibot niya ang paningin hanggang sa may nakita siyang gagawin. Sa gitna ng maayos na cabin, abala si Kelsey sa paghahanda. Maingat niyang inaayos ang mga baso, tinitiyak na perpekto ang pagkakalagay ng mga kubyertos, at walang kahit anong lukot sa puting table napkin. Sanay ang mga kamay niya sa ganitong galaw, kabisado na ng katawan ang trabaho. Si Kelsey ay nasa edad 27 na. Hindi siya yung tipong agad magpapalingon ng lahat sa ganda, pero may kakaibang linis sa kanyang aura. Mahini ng kilos, diretso ang tindig at may uri ng katahimikan na nagpaparamdam ng professionalism. Sa loob ng maraming taon, natutunan niyang ngumiti kahit pagod na. Matutong maging mahinahon kahit may pasaherong bastos. Matutong lunukin ng pagod dahil bahagi iyon ng trabaho. Bata pa lamang si Kelsey nang matutunan niyang maging matatag. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Sa murang edad, nakita na niya kung paano kailangang magsakripisyo para mabuhay. Kaya nang mapasok niya ang mundo ng private aviation, alam niyang hindi lang serbisyo ang puhunan, kundi tibay ng loob. Lumapit siya sa maliit na salamin sa gilid ng galley at inayos ang kanyang buhok. Mahigpit ngunit maayos ang pagkakatali. Simple ang make-up, sapat lang para magmukhang presentable. Huminga siya ng malalim. Isa na namang biyahe. Kaya mo to, Kelsey. Mahinang saad niya sa sarili. Mula sa cockpit, may marahang boses ng piloto na nagsabing handa na ang eroplano para sa boarding. Isa lang ang pasahero ngayon. Isang pangalan na matagal nang nasa manifest ng kumpanya. Isang pangalang palaging binibigkas ng may konting pag-iingat. Ace Valderrama. Isang bilyonaryo, tahimik, makapangyarihan. Kilala sa pagiging pribado. Hindi madalas magsalita, pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. Naglakad si Kelsey papunta sa entrada ng jet. Maayos ang tindig niya at natural ang ngiti. Ilang segundo pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matangkad. Maayos ang ayos, simple ngunit halatang mamahalin ang suot. Wala siyang bodyguard sa loob, pero ramdam ang presensya. Hindi ito nagmamadali, parang sanay na sanay sa ganitong mundo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandali lang. Pero sapat para maramdaman ni Kelsey ang kakaibang bigat sa dibdib niya. Hindi ka ba? Hindi rin takot, kundi isang uri ng pagkagulat na hindi niya maipaliwanag. Good morning, sir. Welcome aboard. Magalang na saad niya. Bahagyang tumango ang lalaki. Good morning. Dumaan ito sa tabi ni Kelsey nang hindi man lang sumagi ang balikat. Ngunit may kung anong presensyang naiwan. Parang humigop ng hangin sa paligid niya. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa umupo sa pinakadulong upuan, sa may bintana. Yon ang paborito nitong pwesto, base sa tala ng kumpanya. Kinuha ni Kelsey ang tablet at nagsimulang gawin ang routine check. Sir, would you like something to drink while we're preparing for takeoff? Tumingin si Ace, bahagyang nag-isip. Just water, thank you. Tumango si Kelsey at nagtungo sa galley. Habang nagbubuhos ng tubig, napatingin siya sa sariling refleksyon sa salamin ng cabinet. Bakit parang mas mabilis ang tibok ng dibdib niya? Hindi ito ang unang beses na may pasaherong ganito. Mayaman, tahimik at gwapo. Pero may kakaiba. Bumalik siyang dala ang baso. Here you go, sir. May iba pa po kayong gusto, sir? Inabot niya yon at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay, bahagyang nagtagal ang hawak. Hindi sinasadya. O baka sinadya, hindi niya alam. Ngunit ramdam niya ang init ng palad nito. Thank you, Kelsey. Pero wala na. Okay na muna to. Tawagin na lang kita pag may gusto ko. Napatingin siya. Hindi niya naalala na binanggit niya ang pangalan niya dito. Mukhang napansin nito ang pagtataka niya, kaya tumingin ito sa dibdib niya kung nasaan nandoon ang name tag niya. Kaya doon niya ito naintindihan.
Nasa uniform po pala, sir. Tumango si Ace, pero may bahagyang ngiti sa gilid ng labi nito. Hindi halata, pero dahil malinaw ang mata niya ay nakita niya iyon. Bakit? May iba ka bang inaasahan? Tanong ni Ace na kinailing niya. Wala naman po. Nakangiwing umiwas siya ng tingin. Pagkatapos nun ay tumahimik ulit ang paligid. Lumipas ang ilang minuto. Nakaupo si Ace, nakatanaw sa bintana. Si Kelsey na may abala sa likod, pero hindi maiwasang mapatingin paminsan-minsan sa pasahero. Ang gwapo niya, pero ang sungit. Bulong niya. May kung anong aura ang lalaki. Hindi mayabang, hindi rin pala kaibigan. Pero parang may bitbit na pagod. Parang sanay na mag-isa. Maya-maya, nagsalita muli si Ace na kinagulat niya. Matagal ka na bang flight attendant? Napatingin si Kelsey. Hindi siya sanay sa mga pasahero nagtatanong ng personal na bagay sa kanya. Medyo matagal na po. Ilang taon na rin. Hindi ka ba napapagod? Doon siya tiningnan ni Ace. Sandaling natahimik si Kelsey. Hindi dahil hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil bihira ang nagtatanong ng ganon. Hindi bilang obligasyon, kundi parang may tunay na interes. Sanayan lang po siguro, kailangan eh. Tumingin si Ace sa kanya ng mas matagal. Para bang may gustong sabihin pero pinipigilan. Kailangan o pinili? Nagulat si Kelsey. Napangiti siya ng bahagya, isang ngiting may halong pagtataka at katotohanan. Minsan po, pareho. Sagot niya. Tahimik muli ang eroplano. Napapalunok na lang talaga si Kelsey habang nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Ace. Sa sandaling iyon, may isang bagay na nagsimulang gumalaw sa pagitan nila. Hindi pa malinaw, hindi pa matatawag na damdamin, pero sapat para mag-iwan ng bakas. At habang papalayo ang eroplano mula sa lupa, hindi nila alam na ang simpleng biyahe na ito ang magiging simula ng isang kwentong babago sa kanilang dalawa. Isang kwentong hindi planado, isang kwentong magsisimula sa katahimikan at unti-unting hahantong sa isang pag-ibig na hindi nila kailangan at inakalang hahanapin nila kailanman. Tahimik ang loob ng eroplano. Tanging mahinang ugong ng makina ang maririnig. Nakaupo si Ace sa kanyang upuan. Hawak ang tablet, ngunit halatang wala sa binabasa ang buong atensyon niya. Paminsan-minsan, sumisilip ang tingin niya sa direksyong kinaroroonan ni Kelsey. Kahit hindi niya nakakita, ay panay pa rin ang silip niya. Hindi pa rin niya nagagalaw ang pagkain sa harap nito. Sa likod ng kurtina, abala si Kelsey sa pag-aayos ng mga gamit. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Hindi niya maipaliwanag kung bakit may kakaibang kaba sa dibdib niya mula nang magtanong si Ace kanina. Mula sa loob ng cabin, marahang tumunog ang call button. Napatingin siya sa panel. Kelsey? Napapikit sandali si Kelsey bago huminga ng malalim. Inaayos niya ang ngiti sa labi bago lumapit. Yes sir, may kailangan po ba kayo? Tanong niya nang nakangiti. Tumingin si Ace sa mesa sa harap niya, kung saan nakahain ang pagkain. Pabuntong hininga itong tumingin ulit kay Kelsey. Pwede bang samahan mo akong kumain? Napahinto ang dalaga. Hindi yun utos, hindi rin bastos ang tono. Parang simpleng paanyaya lang pero alam niyang hindi iyon normal. Hindi siya dapat umupo, hindi iyon kasama sa tungkulin niya. Hindi ito formal na ipinagbabawal ng batas, pero halos lahat ng airline ay may mahigpit na policy laban dito. Bilang isang flight attendant, ang kanilang pangunahing tungkulin ay ang kaligtasan at serbisyo ng lahat ng pasahero. Ang mga FA ay nasa trabaho habang nasa loob ng eroplano. Katulad ng isang waiter o isang nurse ospital, hindi sila pwedeng makisalo sa kliyente habang sila ay on duty. Kailangan nilang mapanatili ang distansya upang maging maayos ang serbisyo para sa lahat. Sir, hindi po talaga. Saan yan agad namang pinutol nito? Alam ko. Bahagyang ngumiti naman ito. Hindi kita pipilitin. Pero kung pwede, gusto ko lang nakausap habang kumakain. But if you want, tatawagan ko si Mike at ipapaalam ko to. Seryosong saad ni Ace na ang tinutukoy na Mike ay ang may-ari ng airline kung saan siya nagtatrabaho. Sandaling natahimik si Kelsey. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. May parte sa kanyang gustong tumanggi, manatili sa profesional na distansya, pero may bahagi ring curious.
Bakit parang iba ang lalaking ito? Tumingin siya sa paligid. Wala namang ibang pasahero, walang ibang makakakita. At higit sa lahat, wala siyang nakikitang masamang intensyon. Ayokong i-risk ang trabaho ko dito, sir. Muling hindi niya natapos ang sasabihin nang magsalita habang nasa tenga ang cellphone. Bro, pwede mo bang sabihin ng flight attendant mo na samahan akong kumain? Hindi naman bawal, hindi ba? I'm alone here. And so what? Mas gusto ko may kasalo ngayon. It's different, you know that. Yeah, she's here beside me. She said she doesn't want to risk her job because of this. So I'm asking you. Okay bro, thanks. Pagkatapos ay binigay nito ang cellphone sa kanya. Gusto kong kausapin ng amo mong pangit. Huminga siya ng malalim at kinuha ang cellphone. Nakalimutan niyang magkaibigan pala ang dalawa. Napangiwi siya nang marinig ang sinabi nito kay Ace. Narinig ko yun, Ace Valderrama. Darn you. Nakailan ka na sa akin ha? Next time hindi ko na ipapalanding ang eroplano mo sa airline ko. Singhal ng amo niya. Sir, ako na po ito. Nakangiwing saad niya. Pakisabi sa lalaking yan na sa Japan siya maglanding. Maglakad na lang siya papuntang Pilipinas. Ramdam ni Kelsey ang pag-irap ng boss niya kaya mas lalo pa siyang napangiwi. Anyway, pakisamahan na lang ang maarting yan na kumain. Hindi yan kakain kapag hindi mo siya namahan. Don't worry, kayo lang naman dalawang andyan kaya pwede mong gawin yan. Yun lang at mag-iingat ka. Mabait yan pero nangangagat. Hindi na natapos pakinggan ni Kelsey ang dapat na sasabihin ng amo nang hablutin ni Ace ang cellphone. Tumagal ng pag-uusap nyo. That's enough. Ang seloso mo. Singhal ni Mike pero pinatayan na siya ni Ace ng cellphone. Tiningnan naman ni Ace si Kelsey at tinaasan ito ng kilay. Narinig mo siya. Pwede daw kumain. Pumuntong hininga si Kelsey at tumango. Sandali lang po. Titiyakin ko lang po na okay ang lahat. Tumango si Ace. Halatang hindi nagmamadali. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Kelsey dala ang maliit na tray at naupo sa tapat niya. May pagitan pa rin ang distansya at maayos ang postura. Tahimik silang kumain sa una. Si Ace dahan-dahang kumakain. Si Kelsey naman, halos hindi maigalaw ang kutsara sa kaba. Pakiramdam niya, bawat galaw niya ay napapansin ng lalaking kaharap niya. Hindi ka kumakain. Diet ka. You're so payat. Hindi ka ba pinapakain ng amo mong pangit? Nakasimangot na tanong ni Ace. Napatingin siya dito. Sanay lang po ako na inuuna yung pasahero. Pero kumakain ka rin naman, di ba? Ano pang saysay ng pagyaya ko sa'yo kung hindi ka rin naman kakain? I don't mind if you eat like a pig. I eat like that too. Bahagyang napangiti si Kelsey dahil sa sinabi nito. Ang cute lang kasi nitong magsalita ng ganon habang nasa seryosong muka. Opo, kumakain naman ako kapag may oras. Kakain po ako, nagpe-pray lang. Kunwaring saad niya, tumango si Ace saka naghiwa muli ng pagkain. Mukhang naniwala pa sa sinabi niya. Kano ka na nga ulit katagal sa trabahong to? Tanong ulit nito. Gustong magkamot ng ulo ni Kelsey. Inulit naman kasi nito ang tanong nito kanina. Imbes na mainis, ay nakangiting sinagot na lamang niya ito. Mahigit 5 taon na po. Sagot niya. Hindi birong 5 taon sa ganitong klaseng trabaho. Tumango-tango siya sa kadahan-dahang sumubo. Hindi nga po. Pansamantalang tumahimik siya dahil pilit nilulunok ang kinakain. Pero sanay na rin. Natutunan ko na kung paano ngumiti kahit pagod. Paano magpakalma ng sarili kahit minsan gusto mo nang umiyak. Napatingin sa isa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangunawa. At hindi lahat kayang gawin yun. Nagkibit balikat si Kelsey. Kailangan lang po siguro. Ito yung pinili kong trabaho Ginusto ko to kaya dapat kaya kong gawin yun. Ang maging malakas, yun lang ang sandata ko. Napansin ni Ace kung paano niya hawakan ng kubyertos. Maingat, halos parang walang takot na makagawa ng mali. Parang sanay na sanay siyang bantayan ng sarili. Alam mo, bihira akong makakita ng taong hindi nagpapanggap kapag nagtatrabaho. Napatingin si Kelsey, bahagyang naguguluhan. Paano niyo po nasabi? Tanong niya. Marami ako nakakasalamuha araw-araw. May mga taong ngumingiti ng dahil kailangan.
Mga taong mabait dahil may kapalit. Sandaling tumigil ito. Pero iba ka. Napatigil si Kelsey. Hindi siya sanay makarinig ng ganitong mga salita, lalo na mula sa taong mas maimpluwensya. Hindi naman po siguro. Hindi ka nagpapanggap. Natahimik siya. Sa ilang segundo, tanging ugong ng makina ang maririnig. May kakabang init sa hangin. Hindi rin romantiko sa pilit na paraan. Isa lang itong sandaling totoo na hindi inaasahan ni Kelsey pero gusto niyang alalahanin sa buong buhay niya. Biglang tumayo si Ace at lumapit sa maliit na cabinet. Kinuha niya ang isang maliit na lalagyan at bumalik sa mesa. Dessert. Inilapag niya ito sa harap ni Kelsey. Umawang ang labi niya. May dala pa talaga ito. Libre naman ang pagkain doon kaya hindi niya inaasahan na magdadala ito. Sir, hindi ko po... I don't accept a no. Just eat it and enjoy. Napatingin si Kelsey sa kanya. Sa unang pagkakataon ay ngumiti siya ng hindi pilit. Salamat po. Dahan-dahan siyang kumain. Tahimik pero panay ang sulyap niya rito. Ngunit sa loob niya, may kung anong unti-unting nabubuo. Sa bawat tingin ni Ace, wala siyang nakikitang pagnanasa. Wala ring yabang. Para bang may paggalang, may paghanga. At doon sa gitna ng himpapawid, sa pagitan ng katahimikan at mahinang pag-uusap nila, naramdaman ni Kelsey ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Na may tumitingin sa kanya hindi bilang empleyado, hindi bilang flight attendant, kundi bilang isang babae. Tahimik pa rin ang loob ng eroplano pagkatapos nun. Hindi na ganoon kabigat ang katahimikan tulad kanina. May kung anong gaan ang unti-unting bumabalot sa pagitan ni Kelsey at Ace na hindi maipaliwanag. Pero ramdam niya. Magkatapat pa rin silang nakaupo. May kaunting distansya, sapat para manatiling profesional. Ngunit sapat din para maramdaman ang presensya ng isa't isa. Si Kelsey ang unang nakabawi at sa kanya dahan-dahang inayos ang tray at tumayo. Sir, kukunin ko lang po yung pinagkainan ninyo. Inabot niya ang plato nito pero bago pa man niya tuluyang makuha, hinawakan ni Ace ang gilid ng tray. Sa lubong ang kilay na tiningnan siya nito. Sandali lang. Napatingin si Kelsey sa kanya. Hindi ito nakakatakot. Hindi rin ito iritado. Parang nagtataka lang sa ginagawa niya. Bakit po? Dahan-dahang inalis ni Ace ang kamay niya sa plato, saka tumingin diretsyo sa kanya. Hindi ka pa tapos kumain. Bahagyang napangiti si Kelsey. Pilit tinatago ang kilig na unti-unti gumagapang sa dibdib niya. Bakit ba kasi ito ganon? At talagang lihim niyang kinastigo ang sarili dahil sa nararamdaman niyang iyon. Ilang pasaherong lalaki na ang napagsilbihan niya. Pero unang beses niyang naramdaman ang ganong kilig at lakas ng kabog ng dibdib. Dahil ba naiiba si Ace sa mga lalaking nakakasalamuhan niya? Bumuntong hininga na lang siya. Okay lang po, sanay na po ako. Pero mariin itong umiling at tiningnan ang upuan niya. Hindi. Isang salita lang pero may babgat. Hindi pa sigaw, hindi galit. Parang pag-aalala pa ito. Kumain ka muna. Hindi ka robot. Malumanay na saad nito. Napatawa si Kelsey ng mahina. Isang tunay na tawa. Hindi iyong pilit na ginagamit niya sa trabaho. Hindi po ko sanay na pinapansin ang ganito ng pasahero. Saad niya. Baka kasi hindi ka lang sanay na tratuhin bilang tao. Natahimik ulit siya. May kirot sa dibdib ni Kelsey na hindi dahil masakit, kundi dahil totoo. Masyadong totoo. Umupo siyang muli sa kadahan-dahan at itinuloy ang pagkain. Hindi na siya nagmamadali, para bang pinayagan ng sarili na magpahinga kahit sandali lang. Ngayon lang naman to. Hindi ka ba talaga napapagod sa trabaho mo? Tumingin siya kay Ace. Ngayon direkta na ang tingin niya. Napapagod naman po, madalas. Pero bakit mo pa rin ginagawa? Huminga siya ng malalim. Isang tanong na matagal na ring bumabagabag sa kanya. Kasi kailangan, may mga responsibilidad, may mga taong umaasa. Tumango si Ace, parang naiintindihan ang sagot niyang yun. Pero, paano ka naman? Natigilan ang dalaga, hindi agad nakasagot. Para bang hindi siya sanay sa mga tanong na ganon. Palagi kasi ang ibang inuuna niya. Hindi na niya iniisip ang sarili. Sanay na po akong hindi inuuna ang sarili ko. May lungkot sa boses niya. Kahit pilit niyang tinatago ay alam niyang napansin ni Ace iyon. Saglit na natahimik si Ace.
Tinitigan niya si Kelsey na para bang sinusubukang intindihin ang buong pagkatao nito sa iisang sandali. Hindi ka ba napapagod maging matatag palagi? Looking at you right now, kahit hindi mo sabihin, alam ko nahihirapan ka. Alam kong pinipilit mo na lang na lumaban. Marahan na saad ni Ace. Napabuntong hininga si Kelsey. Bahagyang umiwas ng tingin dito. Sa oras na yon ay nahirapan siyang sagutin ang mga tanong nito. Unang beses sa buhay niya yon. Napapagod, pero wala namang choice eh. Napailing si Ace. Halos hindi mapigilan ang sarili. Hinawakan nito ang kamay ni Kelsey na kinalaki ng mata niya. May choice ka. Lagi, Kelsey. Pero lagi mong binabaliwala ang choice na yun. Umawang ang labi niya. Natigilan siya lalo. Doon niya rin na-realize na tama ito. Lahat ng sinabi ni Ace ay may katotohanan lahat. Ang dami-dami niyang choice, pero pilit niyang binabaliwala yun. Naramdaman ni Kelsey na parang may mainit na bagay na umakyat sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may bigat na unti-unting nababawasan. Tumayo si Ace at lumapit sa maliit na cabinet. Kumuha siya ng isang manipis na kumot, malinis at maayos, saka bumalik sa kinauupuan ni Kelsey. Sir, hindi siya pinatapos ni Ace. Dahan-dahan nitong inabot ang kumot at inalapag sa balikat ni Kelsey. Pinalibot nito iyon sa katawan niya. Natameme na lang siya habang nakatingin dito. Ramdam pa ni Kelsey ang malakas na tibok ng puso niya. Medyo malamig dito. Ayokong ginawin ka. Natigilan ng dalaga. Simpleng salita lang naman yun sana, pero iba ang dating kay Kelsey. Kapag nagpatuloy ang lalaki sa mga papol nitong salita, ay posibleng magugustuhan niya ito. Kaya hanggat maaari sana ay pipigilan niya ang nararamdaman. Dahil hindi rin naman nagtatagal si Ace. Salamat po. Hindi niya napigilan ang bahagyang panginginig sa boses. Mabilis siyang yumuko para hindi makita ang pamumuno o pamumuo ng emosyon sa mga mata niya. Wala yun. Stay with me here. Nakausap ko ng boss mo. Everything I say, papayag yun. Kaya wag ka nang masyadong mag-alala. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit hindi na ito awkward. Sa halip, parang may nabubuong tahimik na koneksyon. Pagkaraan ng ilang oras ay tumayo si Kelsey para maglinis. Malapit na po tayong lumapag. Ihahanda ko lang po ang cabin. Tumango si Ace at tinitigan siya. Animo ay pati kaluluwa niya ay gusto nitong basahin. Sige, salamat. Lumakad siya palayo, dala ang mga gamit. Ngunit habang naglalakad, may kung anong mabigat sa dibdib niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na may iiwan siyang bagay na ayaw niyang iwan. Matapos ang ilang minuto, handa na ang lahat para sa pagbaba nito. Tumayo si Ace, inayos ang suot at huminto sa tapat ni Kelsey bago tuluyang lumabas. Nagkatinginan sila. Sandali lang yon pero sapat na para kay Kelsey. Salamat. Sa lahat. Walang anuman po. Ingat po kayo. Ngumiti si Ace. Isang ngiting hindi niya pinapakita kahit kanino. Natulala na lang ang dalaga. Pagkababa nito ng eroplano, nanatili si Kelsey sa loob na nakatayo sa gilid. Pinagmamasdan ang likuran ng lalaking palayo ng palayo sa kanya. May kirot sa dibdib niya, hindi dahil may nangyari, kundi dahil alam niyang wala nang susunod niyon. O iyon ang akala niya. Habang isinasara niya ang pinto ng eroplano, hindi niya alam na sa ibaba, huminto si Ace sandali. Lumingon nito pabalik sa sasakyang panghihimpapawid, saka marahang ngumiti. Hindi pa itong huli. Bulong ni Ace. Muling umandar ang makina ng eroplano ng sumunod na linggo. Parehong ruta, parehong oras, parehong tahimik na langit. Ngunit para kay Kelsey, may kakaiba na ngayong pakiramdam sa bawat biyahe. Simula nung natapos ang flight kasama ni Ace ay lagi nang nasa private plane ang trabaho niya. Hindi na ito simpleng trabaho. Habang inaayos niya ang mga upuan, napahinto siya sandali. May pamilyar na presensya siyang naramdaman. Isang presensyang kahit hindi pa niya nakakita, alam na agad ng puso niya kung sino. Dahan-dahan siyang lumingon at naroon nga si Ace. Nakatayo sa bungad ng eroplano. Suot ang dark coat niya. Isang kamay nakapasok sa bulsa. Ang isa na may hawak na maliit na bag. Wala pa rin itong bodyguard. Wala itong ingay na naglalakad. Pero kahit tahimik, ramdam agad ang presensya niya. Nagkatinginan sila.
Pero mabilis lang ito dahil agad siyang umiwas ng tingin. Ngunit sapat na yon para magbago ang tibok ng puso ni Kelsey. "Good morning, sir." Mahina ngunit kalmadong sabi ni Kelsey. Ngumiti si Ace, isang ngiting mas mapilyar na ngayon. Mas magaan, mas totoo para kay Kelsey. "Good morning, Kelsey." Napansin niya na hindi na ito basta miss o ma'am. Pangalan na niya ang binibigkas nito. At sa tuwing naririnig niya yon, may kung anong kumikiliti sa dibdib niya. Ayaw man niyang aminin pero kinikilig siya. Tahimik na pumasok si Ace at naupo sa paborito nitong upuan sa may bintana. Si Kelsey naman ay bumalik sa kanyang pwesto pero ramdam niyang mas mabigat ang hangin ngayon hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa damdaming unti-unting lumalalim. Lalo ng panahon na hindi niya ito nakakita, ay nagawa pa nitong kausapin siya sa Instagram na alam niya na boss niya ang nagbigay dito. Pati ang number niya ay nakuha din ni Ace. Nang masiguro na ni Kelsey na nakaayos ng lahat, lumapit siya upang mag-alok ng inumin. "Sir, may gusto po ba kayong inumin?" Tumingin si Ace sa kanya, parang pinag-iisipan ng sagot. "Pareho pa rin. Saka tubig na lang." Maya-maya ay umusli ang gusto nito kaya nagtaka siya. "Hindi bang sabi ko kapag tayong dalawa lang, ay wag mo na akong tawagin na sir? Ayoko talaga naririnig yan sa labi mo." Seryosong sabi nito na kinatigil din niya. Nakalimutan niya. Nasanay na kasi siyang iyon ang itinawag sa mga taong mataas ang antas. Tumango si Kelsey, pero bago siya tuluyang umalis ay nagsalita ito. "Kumain ka na ba?" Napahinto siya at dahan-dahan na lumingon dito. Mamaya pa po siguro." "Hindi ka ba nahihilo? Ang sabi ng boss mo, sandwich lang ang kinain mo." Napangiti siya ng bahagya. "Hindi naman po. Nabusog naman ako sa sandwich. Yun naman ang lagi kong kinakain sa umaga eh." Tinitigan siya ni Ace ng matagal. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. "Kung sakaling gusto mong umupo sandali, ayos lang." Nagulat si Kelsey pero hindi na tulad ng dati. Ngayon, mas kalmado na ang puso niya. "Okay po, sandali lang po't kukunin ko lang ang pagkain ninyo." Muli siyang umupo sa tapat ni Ace. May pagitan pa rin pero mas maliit na ngayon. May kakaibang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na awkward, hindi na pilit iyon. "Napansin ko, palagi kang tahimik. Pero madaldal ka naman kapag nag-uusap tayo sa chat at tawag." Nakangising sabi ni Ace na kinamula ng mukha niya. "Trabaho ko po. Saka iba naman po kasi yun eh." "Hindi. Iba pa rin yung sa pagiging tahimik dahil ayaw mo magpakita ng nararamdaman." Napahinto si Kelsey. "Sanay lang po ako. Naging parte na rin po yun ang trabaho ko." "Sa alin?" Sandaling nag-isip ang dalaga. Pinagmasdan niya ang sariling kamay, bahagyang nanginginig. "Sa lahat. At sa hindi umasa sa lahat ng bagay." Natahimik si Ace. Kita sa mukha nito na tinamaan ito sa sagot niya. Kaya alam nito na kahit anong gawin nito sa kanya ay parang hirap siyang bigyan ng kahulugan. Hanggat wala itong sinasabi ay hindi siya maniniwala. "Mas mahirap yun." Tumingin siya sa mata ni Kelsey. "Pero hindi ka dapat mag-isa palagi." Saad nito sa mahinang boses. May kung anong humigpit sa dibdib ni Kelsey. Hindi siya sanay makarinig ng ganoong salita, lalo na mula sa lalaking halos hindi niya kilala. Tumahimik siya, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil takot siyang aminin ang totoo. Ilang araw ang lumipas, walang biyahe si Kelsey. Nasa city siya, namimili ng groceries, naka-plain na damit, walang makeup at nakapusod lang ang buhok. Habang pumipili siya ng prutas, may boses na pamilyar na tumawag sa kanya. "Kelsey?" Napatigil siya, dahan-dahang lumingon. Nakaharap niya si Ace na naka-casual. Simple lang at parang ordinaryong lalaki lang na nasa gitna ng grocery. "Ace?" Napangiti ito nang tawagin niya ang pangalan nito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. "Hindi kita inaasahang makita rito." Lihim na napangiti si Ace. Ang totoo ay alam talaga niyang naroon ng babae. Marami siyang paraan para malaman kung nasaan ito. "Ganon din po ako." Nagkatinginan sila. Tahimik siya pero may konting hiya. "Hindi ka naka-duty ngayon?" "Day off ko. Sa Monday pa ulit ang duty ko." Sagot niya. Tumango si Ace. Tila nag-isip sandali saka nagsalita. "Gusto mo bang magkape?" Napahinto si Kelsey.
Ramdam niya ang bigat ng tanong. Hindi dahil sa paanyaya, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Sir, Ace, nakasimangot na putol nito sa sasabihin niya. Natahimik si Kelsey. Tumingin siya sa paligid, parang naghahanap ng dahilan para tumanggi. Pero wala. Kaya napabuntong hininga siya at dahan-dahang tumango. Sige po. Naglakad sila palabas ng grocery matapos bayaran ang pinamili niya. Magkatabi sila, hindi magkadikit pero hindi rin magkalayo. Parang dalawang taong unti-unting natututong maglakad sa iisang direksyon. Sa loob ng cafe, tahimik sila sa una. Pero habang tumatagal, nagiging magaan ang usapan. Napag-usapan ng trabaho, ang pagod, ang mga bagay na hindi nila sinasabi sa iba. Parang mas kinikilala na nila ang isa't isa. Minsan naiisip ko, kahit anong yaman mo, may kulang pa rin. Tumingin si Kelsey sa kanya. May kulang pa ba sa'yo? Parang ang perfect mo na eh. Yung taong makakaintindi sa'yo, kahit hindi mo ipaliwanag. Natigilan si Kelsey. Siguro pareho lang tayo. Ngumiti si Ace, isang ngiting walang halong yabang. Kaya nga mas bagay tayo. Bulong nito na hindi niya narinig. Hindi na niya tinanong iyon at nag-focus na lang sa kape. Tahimik silang uminom at sa sandaling iyon, kahit wala pang pangako, kahit walang malinaw na direksyon, may isang bagay na malinaw. May koneksyon na silang dalawa. Isang koneksyong hindi nila pinilit. Isang koneksyong hindi nila hinanap. Ngunit, unti-unting bumuo ng puwang sa puso nilang pareho. Tahimik ang paligid habang magkatabi silang naglalakad palabas ng cafe. Ang malamig na hangin ng hapon ay dumadampi sa balat ni Kelsey. Pero mas ramdam niya ang init na nagmumula sa lalaking nasa tabi niya. Hindi pa rin siya sanay sa ideya na magkasama silang ganito. Walang flight, hindi naka-uniform, walang distansyang kailangang panatilihin. Hindi ka ba nilalamig? Napatingin siya sa lalaki. Napansin niyang tinatanggal nito ang jacket niya. Ayos lang ako. Hindi niya natapos ng sasabihin dahil marahan na itong ipinatong ni Ace sa balikat niya. Napakagatlabi siya dahil sarahan ng pagkakapatong nito roon. Maingat na parang takot na baka masaktan siya. Magsuot ka. Mahangin dito. Baka magkasakit ka pa. Napangiti si Kelsey, bahagyan niyang ginawakan ang gilid ng jacket. Salamat. Magkatabi silang naglakad palabas ng cafe. Tahimik pero hindi awkward. Sa halip, may komportableng katahimikan sa pagitan nila. Yung tipo ng katahimikan na hindi kailangang punuin ng salita. Gusto mo bang maglakad muna? Hindi pa naman gabi. Saglit na nag-isip si Kelsey. Hindi siya sanay sa biglaang lakad. Pero sa kakaibang dahilan, hindi siya nag-alinlangan. Sige. Ngumiti si Ace at sa ngiting yon parang mas gumaan ang paligid. Bagaman mabilis siyang napalingon ng kunin nito sa kamay niya at tinakbo ang hawak niyang grocery sa kotse nitong nakaparada. Napadpad sila sa park. Tahimik at maganda doon dahil sa mga lights sa paligid. May ilang taong naglalakad, may mga magkasintahang nakaupo sa bangko. May mga batang naglalaro. Napangiti siya dahil sa kapayapaang naramdaman. Naglakad sila side by side, walang pagmamadali. Alam mo, bihira lang akong lumabas ng ganito. Biglang nagsalita si Ace kaya nilingon niya ito. Talaga? Tumangu-tango ang binata. Oo, madalas trabaho lang. Meeting, flight, meeting ulit. Paulit-ulit. Tumingin siya kay Kelsey ng diretsyo. Ikaw, anong ginagawa mo kapag may free time ka? Napaisip si Kelsey. Wala masyado. Minsan nagbabasa. Minsan nanonood ng luma kong paboritong palabas. Minsan, tahimik lang sa bahay. Hindi ka pala mahilig sa ingay. Nakangiting saad nito na kinatango niya. Hindi rin po. Mas gusto ko yung payapa lang. Hindi masyadong tahimik, hindi rin maingay. Ngumiti si Ace, parang natutuwa sa sagot. Pareho pala tayo. Tahimik ulit sila, hanggang sa napansin ni Kelsey na mas lumalapit na si Ace sa kanya habang naglalakad. Hindi niya alam kung sinasadya o natural lang, pero ramdam niya ang init ng braso nito na halos dumikit na sa kanya. Napansin niyo ni Ace. Okay ka lang ba? Mahina nitong tanong. Nagulat si Kelsey sa tanong pero mas nagulat siya sa sarili niyang sagot. Okay lang. Bahagyang ngumiti si Ace. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya hanggang sa nagtagpo ang mga daliri nila. Hindi niya agad hinawakan
parang nang hinihintay niya ang reaksyon ni Kelsey. At nang hindi umatras ang kamay ni Kelsey, sa kanya tuluyang hinawakan iyon. Mahigpit pero maingat. Huminga si Kelsey ng malalim. Mabilis ang tibok ng puso niya pero hindi siya natatakot. Para bang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito kahit hindi niya alam. Ace, hindi ka ba natatakot? Bahagyang lumingalinga pa siya sa paligid. Baka kasi bigla silang mag-viral kinabukasan. Saan? Sa kung anong pwedeng mangyari. Napahinto sila sa paglalakad. Dahan-dahang humarap si Ace sa kanya. Hindi siya ngumiti. Seryoso ang mga mata niya. Natakot na ako noon. Madalas. Pero napagod na rin ako sa pag-iwas. Parang may ibang kahulugan ang sagot nito. Kaya nagsalubong ang kilay ni Kelsey. Pero imbes na magtanong ay nanahimik na lang siya. Humakbang ito palapit. Hindi sapat para madikit. Sapat lang para maramdaman ni Kelsey ang presensya niya. Kapag may isang tao nagparamdam sa'yo na gusto mong manatili, minsan, kailangan mo ring sugalan. Napakagatlabi si Kelsey. Ramdam niya ang init ng pisngi niya. Paano kung masaktan ka? Ngumiti si Ace. Banayad iyon at totoo. Hindi masasaktan. Hindi naman ibig sabihin nun mali na agad. Parte naman talaga na pagmamahal ang masaktan. Sandaling natahimik si Kelsey. Totoo naman yun. Dumaan ang ilang segundo na parang huminto ang oras para kay Ace. Dahan-dahang inangat ni Ace ang kamay niya at inabot ang pisngi ni Kelsey. Hindi niya hinawakan agad. Para bang hihingi muna ang pahintulot. Nang hindi muling umatras si Kelsey, sa kanya marahang hinaplos ang pisngi nito gamit ang likod ng daliri. Mainit yon at naroon ang pag-iingat. Nakapikit si Kelsey. Hindi ito halik, hindi pa. Pero mas ramdam niya ang tibok ng pusong niya ngayon kaysa ng mga nakaraan. Hindi kita minamadali. Bulong ni Ace. Gusto ko lang na alam mong totoo to. Dahan-dahang ibinaba ni Kelsey ang kamay niya at hinawakan ang pulso ni Ace. Para pigilan sarili niya na tuluyang matunaw. Alam ko, sinabi mo na yan sa chat, di ba? Mahinang saad niya. Tahimik silang nagkatitigan. Walang yakap at halikan na nangyari. Pero ang pagitan ng dalawa ay punong-puno ng damdaming hindi na kayang itago. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti si Ace at bahagyang umatras. Tara, baka gabihin ka. Tumango si Kelsey, kahit ayaw pa niyang matapos ang sandaling iyon. Habang naglalakad sila pabalik, magkatabi at magkahawak kamay, alam nilang pareho, hindi ito ang huli. Ito pa lang ang simula ng anumang meron sila. Let's meet again tomorrow. Marahang tanong ni Ace nang maihatid niya si Kelsey sa bahay nito. Inayos ng dalaga ang buhok na ginugulo ng hangin. Wala ka bang trabaho? Nagtatakang tanong niya. Bahagyang lumapit pa si Ace sa kanya. Natigilan naman si Kelsey. Nanlaki ang mata niya nang tumaas ang kamay ni Ace sa mukha niya. Akala niya ay hahaplusin nito ang pisngi niya, pero inayos lang pala nito ang buhok niya. Nilagay nito iyon sa likod ng tenga niya. Wala. Kung meron man, masuunahin ko to. Maaga pa ay pero gising na si Kelsey. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa kaba na hindi niya maipaliwanag. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone, paulit-ulit na tinitingnan ng oras. 8:12 a.m. pa lang. Hindi iyon ang oras ng gising niya kapag wala siyang trabaho. Palagi ay hapon na siyang nagigising. Napatitig siya sa message na kanina pa niyang paulit-ulit binabasa. Nasa baba na ako. Napakagat siya ng labi. Hindi niya mapigilan ang ngiti. Mabilis siyang tumayo sa kainayos ng buhok at siniguradong maayos ang suot niyang simpleng blouse at jeans. Hindi siya nag-effort ng sobra-sobra, pero sa loob-loob niya, gusto niyang magmukhang presentable, hindi para magpahanga, para lang maging siya. Paglabas niya ng lobby, nakita niya agad si Ace, nakasandal sa kotse nito at suot ng simpleng polo shirt at jeans. Hindi grande o flashy, pero may kakaibang dating na hindi niya maipaliwanag. Mukhang hindi ito bilyonaryo sa dating nito. Mas gusto niya yon at hindi sila makakahakot ng atensyon. Nang magtama ang mga mata nila, ngumiti agad si Ace. Agad siyang nilapitan nito at hinapit sa baywang para hagkan ang noo niya. Good morning. Malambing na bati ni Ace. Good morning. Pinakawalan siya nito. Hindi na rin kinakabahan gaya ng dati. Parang sanay na silang dalawa sa presensya ng isa't isa
Kahit ilang araw pa lang talaga. Ready ka na? Oo naman. Binuksan ni Ace ang pinto para sa kanya. Napangiti si Kelsey at bahagyang napailing. Hindi mo kailangang gawin yan. Kaya ko namang gawin yun eh. Ano namang saysay ng kamay ko? Binigay ito para gamitin at hindi para design lang. Lalaki ako. And it's my duty to open the door for you. Get that? Masungit na saan nito na bahagyang yumuko pa para magpantay sa kanya. Tahimik siyang napangiti at sumakay na lang. Tahimik sa loob ng sasakyan pero hindi awkward. Nakangiti siyang nakatingin sa labas ng bintana. May mahina lang natugtog sa background. Minsan, nagkakasalubong ang tingin nila sa salamin at pareho silang napapangiti. Kamusta ang tulog mo? Tanong nito nang hindi makatiis. Ayos lang, ikaw. Hindi masyado. Iniisip ko kung anong oras kitang susunduin para hindi ka mainis. Ikaw lang ang laman ng isip ko. Nakapagtataka, hindi ka pa rin napapagod. Napangiti si Kelsey. Hindi naman ako ganon. Tsaka napapagod saan? Takang tanong niya. Segundo ko kasing tumatakbo sa isip ko eh. Kaya natanong ko kung hindi ka pa rin napapagod. Napatawa si Kelsey. Siguro konti. Kaya pala kagabi kahit wala akong ginagawa, parang pagod na pagod ako. Natawa rin si Ace sa naging sagot niya. Pagpasok pa lang nila sa mall, kapansin-pansin na ang closeness nila. Hindi sila magkahawak pero sobrang lapit nila habang naglalakad. Kahit hangin ay mahihiyang dumaan sa gitna nila. Paminsan-minsan, hinahawakan ni Ace ang siko ni Kelsey para igiya siya sa walang masyadong tao. Simpleng kilos lang yun sa iba pero nagagawa ng palakasin ang tibok ng puso ni Kelsey. Mga simpleng galaw ni Ace ay malaki na ang naging epekto nun sa buong katawan niya. Nakaalalay si Ace sa dalaga habang papasok sila sa isang coffee shop. Anong gusto mo? Ikaw nang bahala. Delikado yan. Nakangiwing saad ni Ace na nakinatingin niya rito. Bakit? Baka masanay ako na lagi akong pipili para sa'yo. Saka alam ko na yung mga galawan yung babae. Tatanungin kayo kung anong gusto ninyo, tapos masasagot kayo na kami nang bahala. Kapag binili namin, isasabihin nyo na hindi nyo naman gusto yun. Magagalit kayo sa amin at hindi kami papansinin. Tapos aawayin nyo kami at sasabihin na hindi namin kayo mahal. Makikipag-iwalay kayo sa amin tapos susuyuin namin kayo. Magsasorry kami kahit wala namang kaming ginagawa. Huwag na. Sabihin mo na lang kung anong gusto mo. Napatingin siya kay Ace. Kunot ang noo pero talagang nagpipigil siya ng tumawa. Grabe ka. Hindi ako ganon. Naiiling na lang siya sa sinabi ang gusto niyang kape. Nagkibit balikat lang si Ace. Pagkaupo nila, umorder si Ace ng paborito niyang kape at pastry. Pati na rin para kay Kelsey. Base sa mga kwento nitong mga nakaraang araw. Paano mo nalaman na gusto ko tong pastry? Nabanggit mo last time sa plane. Akala mo hindi ako nakikinig. Napangiti siya. Hindi niya inaasahan na natatandaan pa nito iyon. Hindi ako sanay na may nakakaalala ng maliliit na bagay tungkol sa akin. Masasanay ka rin. Natigilan si Kelsey. Mabilis niyang ininom ang kape para itago ang pamumula ng pisngi. Magkasabay silang naglakad. Minsan magkatabi, minsan nauuna si Ace ng kaunti tapos hihintayin siya. Kapag may dumadaan, inilalapit niya si Kelsey sa kanya. Isang kamay sa likod niya at masyado itong protected kaya gustong gusto niya. Lihim na lang siyang kinikilig dito. Parang sanay ka sa ganito. Sa alin? Bahagyang sinilip siya nito. Sa pakikipag-date. Napangiti si Ace pero may bahagyang seryosong dumaan sa mukha niya. Hindi rin. Mas sanay akong mag-isa. Pero ngayon na nandito ka, siguro masasanay yun na akong may kasama. Tumingin siya kay Kelsey at mas tinitigan siya. Ikaw ang unang ganito. Natahimik si Kelsey. Ramdam niya ang sincerity sa boses nito. Ace. Bakit ako? Tumigil sila sa paglalakad. Sa gitna ng mall, tila sila lang ang tao. Napabuntong hininga si Ace. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa mukha ni Kelsey. Dahil sa taas nito, ay bahagyang napatingala na lang siya. Hindi ko rin alam. Basta, sa'yo, hindi ako kailangan magpanggap. Wala noon. Hanggang ngayon, walang nagbago. Dahil sa kakaibang titig ni Ace ay hindi niya masyadong narinig ang huling sinabi nito. Nasa mga mata na ng lalaki ang atensyon niya.
Nagtagal ang titigan nila. Sa kanila, parang walang ibang tao sa sandaling iyon. Nasa isa't isa lang ang atensyon nila. Hanggang sa dahan-dahang inabot ni Ace ang kamay ni Kelsey. At hindi na ito binitiwan ni Kelsey. Mabilis ang nangyayari sa kanila. Parang ilang araw lang silang nagkakilala, pero wala nang pake si Kelsey doon. Masaya siya sa kung anong nangyayari sa pagitan nila ni Ace. Pagod pero masaya silang nag-date. May mga hawak na shopping bag si Ace. Hindi niya hinahayaan na bitbitin iyon ni Kelsey kahit na ipilit ng dalaga. May tinawag pa itong isang bodyguard nito na nasa paligid lang upang dali ng iba sa kotse. Kaya ko naman. Alam ko, pero gusto ko. Ayoko mapagod at mangalay ka. Natawa siya. Ang kulit mo. Sa'yo lang naman. Saglit silang tumigil sa papalabas na sila ng mall. Dahan-dahang humarap si Ace sa kanya. Kelsey, Tumingin siya dito. what about tomorrow again? May gusto akong ipakita sa'yo. Nagtagpo ang mata nila. Wala nang alinlangan na tumango si Kelsey. Gusto ko rin. Sige. Ngumiti si Ace. Isang ngiting puno ng saya at ginhawa. Lumapit siya kay Kelsey at sinapo ang magkabilang pisngi niya. Marahan na hinagkan ni Ace ang noon niya. Saka hinawakan niya ang kamay ni Kelsey. Mahigpit, parang sinasabing hindi na siya bibitaw. At sa sandaling iyon, alam ni Kelsey na hindi na ito basta pagkita lang. Ito na ang simula ng isang bagay na matagal na nilang hindi inaasahan. Pero pareho nilang hinayaan. Lumipas ang mga buwan na laging lumalabas ang dalawa. Hindi namamalayan ni Kelsey kung kailan nagsimulang maging normal ang lahat. Ang mga tawag sa gabi, ang biglaang paglabas pagkatapos ng duty. Ang mga simpleng mensaheng, kumain ka na? Pero may bigat na masigit pa roon. At higit sa lahat, ang mga pagkakataong bigla na lang siyang magugulat dahil nandoon na naman si Ace sa eroplano kung nasaan siya. Hanggang sa unti-unti na silang napapalagay sa isa't isa. Kung walang trabaho si Kelsey ay lagi silang nagde-date. Tulad ng araw na yun, dahil may duty siya ay naroon na naman si Ace sa eroplano. Patungo ito sa Japan dahil sa isang meeting. Tahimik ang cabin. Maayos na nakahanay ang mga upuan. Amoy bagong linis at mamahaling pabango ng eroplano. Naka-uniforme si Kelsey. Maayos ang buhok, nakangiting profesional habang nag-iikot para sa pre-flight check. Hindi niya inaasahan ang susunod na makikita. Paglingon niya sa pinakaunang upuan, naroon si Ace. Nakasuot ng sunglasses, may hawak na tablet. Parang walang pakialam sa mundo. Natigilan ang dalaga. Napahinto ang hakbang niya. Saglit siyang napapikit pero nag-iisip kung guni-guni lang ba iyon. Pero nang itaas ni Ace ang tingin at ngumiti ng pilyo, Good morning, Miss Flight Attendant. Napasinghap si Kelsey. Muntik pa niyang mabitawan ang hawak niyang folder. Ace, nandito ka na naman? Akala ko ba may pupuntahan kayo ng kaibigan mo? Ngumiti si Ace, para bang batang nahuli sa katotohanan at kalokohan. Surprise. May tinuro ito sa gilid at nakita niya ang mga kalalakihan doon na kumaway sa kanya. We're going to Japan. Lumapit si Kelsey. Pilit inayos ang muka para maging profesional kahit gusto na niyang matawa. Seryoso, bakit kayo nandito? Hindi ka ba napapagod kaka-travel mo? Business trip to, babe. Nakangiming saad ni Ace. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng mga kaibigan nito. Talaga lang? Okay, half-truth. Gusto rin kitang makita. Napasinghap siya. Mabilis niyang nilingon ang paligid. Baka may makarinig. Nagkunwaring busy ang mga kaibigan nito. Pero kita niya ang pagpipigil nila ng tawa. Hinaan mo ngang boses mo. Hindi ka ba natatakot na may makakita at makarinig? Inis na bulong niya, mabuti na lang at wala itong katabi. Bakit? May ginagawa ba tayong masama? Napailing siya. Wala pero... Relax. Professional tayo dito. Ngumiti siya pero kitang-kita ang pilyong kislap sa mata. Napaka-professional mo nga. Umalis siya agad para ipagpatuloy ang trabaho. Pero ramdam niya ang titig ni Ace sa likod niya. Habang tumatakbo ang oras, ilang beses siyang nagpapadaan sa harap ni Ace. At sa bawat pasada, may bagong kalokohan ito. Minsan, nag-iiwan ito ng maliit na note sa tray. Mukha kang pagod. Kumain ka mamaya. Minsan, tahimik nitong itinutulak palapit sa kanya ang tsokolate. Minsan naman, bigla lang itong bubulong. May dimple ka kapag seryoso ka. Napatigil siya sa gitna ng aisle. Ace, Relax.
Observation lang. Pinipigilan ni Kelsey ang tawa, pero halata sa mata niya na kinikilig siya. Sa kalagitnaan ng flight, habang abala ang ibang crew, biglang umiling si Kelsey kay Ace na sumesenyas na puntahan ito. Grabe ka na ha? Inis na bulong niya. Gusto ko malapit ka lang. Baka mahuli tayo, ano ba? Mas masaya kung may thrill. Nilingon siya ni Kelsey, may halong inis at kilig. Hindi ka ba natatakot? Hindi. Bakit ako matatakot? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Bakit? Tumingin si Ace sa kanya. Seryoso na. Dahil ikaw to. I should be proud. Natigilan si Kelsey. Wala nang kasunod na salita. Humugot siya ng malalim na hininga at doon niya naramdaman. Hindi na ito simpleng landian. Matapos ang flight, sa crew area, inaayos ni Kelsey ang gamit niya nang biglang may pumasok. Si Ace. Napaangat ang kilay niya. Ace, bawal ka dito. Alam ko. Bakit? Gusto kitang makita ulit bago ako umalis. Nagpaalam naman ako kay Mike . Hindi siya pumayag pero hindi niya ako mapipigilang makita ka. Napabuntong hininga si Kelsey. Pilit itinatago ang ngiti. Ang kulit mo talaga. Masanay ka na. Lumapit si Ace. Masyadong malapit. Baka may makakita. Sandali lang . Hinaplos niya ang buhok ni Kelsey. Inayos ang hibla na nakalagay sa noo nito. Maganda ka kahit pagod. Hindi na siya nakasagot. Hindi rin niya iniwas ang tingin. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang noo niya sa noo ni Ace. Hanggang sa mabilis siyang hinalikan ang labi ng lalaki. Mukhang nagulat pa ito, pero maya-maya ay hinapit ito ang baywang niya at mariin siyang hinalikan. Pareho nilang naramdaman ng init ng isa't isa. Hindi tayo pwede. Alam ko. Pero gusto natin. Sandaling katahimikan ang namayami. Isang mahabang sandali ng pagpipigil. Hanggang sa umatras si Ace, bahagyang ngumiti. Okay. Sa susunod na lang. Hindi lang yan. Napasinghap si Kelsey. Hindi alam kung matutuwa o maiinis. Sa susunod? Marami pa namang flight, di ba? Ngumiti siya sabay talikod. Habang papalayo si Ace, naiwan si Kelsey sa gitna ng kwarto na hindi makagalaw. Hindi makahinga ng maayos. Napahawak siya sa dibdib niya. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang mas nahuhulog na siya at mas delikado pa roon. Mukhang nahuhulog na rin ang lalaking hindi niya dapat minahal. At sa likod ng lahat ng ngiti, lambing at lihim na pagkikita, unti-unti niyang nararamdaman na hindi na ito simpleng kilig. Ito ay simula ng isang bagay na mahirap itago at mas mahirap pigilan. Tahimik ang opisina ng airline. Hapon iyon, yung oras na tapos na ang karamihan sa flights at ang mga empleyado ay nagsisimula ng magpahinga o mag-ayos ng reports. Si Kelsey ay nasa pantry. Hawak ang baso ng tubig, halatang pagod na. Katatapos lang ng isang mahabang flight at sa wakas ay may oras siyang huminga. Nasa isip pa rin niya si Ace. Ang mga tingin, ang mga salita, ang mga sandaling tila laging may ibig sabihin. May something na sa kanila pero wala ni isang gustong umamin. Uy! Napalingon siya. Si Mike, ang boss nila sa airline. Ang may-ari nito at matagal nang kakilala niya. Ang nakatayo sa pintuan, may hawak na kape. Kumusta ka na? Tanong nito, tila may iniisip. Okay naman po. Sagot niya. Pagod lang. Tumango si Mike at naupo sa tapat niya. Ilang sandali muna silang natahimik. Halatang may gustong sabihin ng lalaki. Kelsey, sabi nito sa wakas. May sasabihin sana ako sa iyo . Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin pero parang deserve mong malaman. Napakunot ang noo ni Kelsey. Ano po yun? Huminga ng malalim si Mike. Alam mo bang matagal na kitang kilala? Alam ko kung gaano ka ka-professional. At alam ko rin kung gaano ka kaingat pagdating sa trabaho. Tumangulang siya. Kunot ang noong nakatingin dito. Alam mo bang hindi aksidente kung bakit palagi ka nasa flight ni Ace? Nanlamig si Kelsey. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nagkibit balikat si Mike. Parang nagdadalawang isip. Noong una, coincidence lang. Pero after the second flight, sa Ace na mismo ang humihiling. By name. Pigil na pigil ni Kelsey ang paghinga. Hindi niya alam kung anong i-react sa susunod na nitong sasabihin. Ano po? Hindi ko nga maintindihan nun .
Kasi hindi naman siya ganun sa mga FA. Usually, tahimik lang. Ayaw nang istorbo. Pero nung first time kanyang makasama sa flight, Napahinto si Mike, saka napailing. pagkababa niya ng eroplano, tinanong niya ako kung sino ka. Buong pangalan, ilang taon ka na, gaano ka nakatagal sa airline, kung may boyfriend ka. Napatigil ang paghinga ni Kelsey. Sinabi ko lang na bawal ibigay ang personal info. Akala ko doon na matatapos eh. Pero simula nun, tuwing lilipad siya, ikaw nang hinihiling niya. Kahit anong oras, kahit anong destination. Nanlaki ang mata ni Kelsey. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Hindi ko alam yan. Mahina niyang sabi na kinatawa ni Mike. Alam ko, hindi ko rin sinabi agad kasi ayoko maging awkward ka. Pero mukhang seryoso sa sayo. Nakikita ko naman na nagkakamabutihan na kayo. Naupo si Kelsey. Parang biglang nawalan ng lakas ang mga tuhod niya. May isang tanong na talagang gusto niyang itanong. Lagi itong gumugulo sa isip niya. Pero, bakit ako? Bulong niya. Ang dami namang mas maganda, mas sosyal, mas totoo ka. Putol ni Mike. At yun ang nakita niya. Natahimik silang dalawa. Bumalik sa isip ni Kelsey ang lahat ng sandaling magkasama sila ni Ace. Ang unang tinginan, ang mga tanong nito. Ang mga tingin na parang sinusuri ang puso niya, hindi ang itsura. Mga palaging date nila, ang masasayang memories nila kapag magkasama. Biglang bumalik sa alaala niya ang isang eksena. Ilang buwan na ang nakakaraan. Flashback. Unang beses niyang naserbisyohan si Ace. Hindi siya ang naka-assign noon. Nagkasakit ang isang FA, kaya siya ang ipinalit. Pagod na pagod siya noon. Halos hindi na makatayo. Habang inaayos niya ang galley, napansin niyang may pasaherong nakaupo sa dulo. Tahimik lang, nakatanaw sa labas. Napatingin siya sandali, saka agad umiwas. Pero may kung anong humila sa atensyon niya. Maya-maya, nagkaroon ng konting turbulence. May natapon siyang tubig sa tray. Muntik siyang madapa. Pero bago pa man siya tuluyang mawala ng balanse, may kamay na sumalo sa kanya. Okay ka lang ha? Tanong ng lalaking iyon. Si Ace. Hindi niya makakalimutan ang itsura nito noon. Seryoso, pero may bakas ng pag-aalala sa mata. Ayos lang po. Sagot niya, pilit nang umiti. Pero hindi siya binitiwan agad ni Ace. Hawak pa rin ito ang braso niya, marahan pero matatag. Mag-ingat ka. Mukhang pagod ka na. Yun ang unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganoon habang nasa trabaho. Pagkatapos noon, ilang beses niyang napapansin si Ace. Hindi lantaran, minsan iaabot nito ang bote ng tubig kapag mukhang nauuhaw siya. Minsan, tititigan siya ng matagal na para bang may gustong alamin. Hindi niya alam noon, pero doon pa lang nagsimula ang lahat. Hindi pa niya napagtutuunan ng pansin noon ang bagay na yon, kaya mabilis niyang nakakalimutan ang lalaki. Bumalik si Kelsey sa kasalukuyan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay. Matagal na pala. Bulong niya. Tumango si Mike. Matagal ka na niyang tinitingnan, pero hindi siya umaamin. Hindi niya alam kung paano. Lalo na't alam niyang empleyado ka at ayaw kanyang ilagay sa alanganin. Napapikit si Kelsey. Parang may kung anong mabigat na gumapang sa dibdib niya. Hindi sakit, kundi emosyon. Kaya pala ganoon ang tingin ni Ace. Pero nitong magkasama sila, ay parang wala na itong pakailam sa makakakita sa ginagawa nito. Kaya pala parang may hinahabol na oras sa bawat ngiti nito. Kaya pala hindi ito basta-basta sumusuko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun pala. Ngumiti si Mike ng bahagya. Ngayon, alam mo na. Tumayo si Kelsey, parang lutang. Hindi niya alam kung ano tong mararamdaman. Masaya, natatakot, nalilito. Paglabas niya ng opisina, tumunog ang cellphone niya. Are you okay? Tanong nito. Napahawak siya sa dibdib. Oo, bakit? May ilang segundo bago sumagot ang mensahe. Wala. Pakiramdam ko lang parang gusto kita makita. Napangiti siya kahit pilit. Nasaan ka? Matagal bago dumating ang reply. Sa baba, sa parking. Napatigil siya. Mabilis siya naglakad pababa. Parang hinihila ng isang pwersang hindi niya kayang pigilan. Pagbukas ng pinto, naroon si Ace na nakasandal sa sasakyan. Nakatingin sa kanya na parang matagal nang hinihintay. Nagtagpo ang mga mata nila. Walang nagsalita, isang hakbang palapit si Ace.
Isang hakbang palapit si Kelsey. Sa gitna ng distansyang iyon, naroon ang lahat ng hindi pa nila nasasabi. Ace, mahina niyang sabi. Alam ko. Sagot nito agad. Alam kong delikado. Alam kong mali sa mata ng iba. Pero matagal na, Kelsey. Gaano katagal? Tanong niya, halos pabulong. Huminga ng malalim si Ace. Simula nung una kitang makita. Yung araw na muntik kang madapa. Pero pinilit mo pa rin ngumiti sa pasahero. Doon pa lang, may kung anong kumirot sa akin. Parang gusto kitang protektahan. Gusto kitang kalalanin. Gusto kitang alagaan. Napatulo ang luha ni Kelsey bago niya pa napagilan. Ace, lumapit pa ito, dahan-dahan. Parang natatakot na umatras siya. Hindi ko hihilingin na mahalin mo agad ako. Hindi ko rin hihilingin na sagugalan mong trabaho mo. Gusto ko lang malaman mo na totoo to para sa akin. Tahimik lang si Kelsey. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Sobrang bilis noon. Sa unang pagkakataon ay humakbang siya palapit dito. At sa pagitan ng liwanag ng parking at katahimikan ng gabi, dahang-dahang yumuko si Ace at pinatakan ang noon niya ng halik. Banayad, marahan, puno ng respeto. Bumaba iyon sa ilong at labi niya na agad namang tinugon niya. Pero sapat na iyon para malaman ni Kelsey na hindi na ito basta infatuation. Ito ang simula ng isang bagay na matagal nang hinintay ng puso nilang dalawa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng malalam na ilaw, alam ni Kelsey, hindi na siya nag-iisa. At kahit ano pa ang mangyari, hindi na kayang itanggi ang nararamdaman niya para kay Ace. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang ugong ng mga sasakyang dumaraan sa malayo ang maririnig. Magkalapit pa rin sila. Halos ramdamdan ni Kelsey ang init ng hininga ni Ace. Parang huminto ang oras. Parang ayaw munang pakawala ng mundo ang sandaling iyon. Dahang-dahang itinaas ni Ace ang kamay niya. Nanginginig ng bahagya at hinaplos ang pisngi ni Kelsey. Ayoko madaliin ka. Mahina niyang sabi. Pero hindi ko na kayang itago pa. Tumingin si Kelsey sa mga mata niya. Sa unang pagkakataon, wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan at tanging katotohanan na lang. Ace, nanginginig ang boses niya. Matagal na rin ako nagtataka kung bakit tuwing nandyan ka. Parang gumagaan ang lahat. Parang ligtas ako. Ngumiti si Ace, puno ng lambing. Kasi gusto ko kitang ingatan. Napapikit si Kelsey. May luha sa gilid ng mata niya. Pero hindi iyon lungkot kundi gaan ang pakiramdam na matagal niyang hindi naranasan. Mahal kita. Bigla niyang nasabi. Mahina pero malinaw. Parang natakot pa siya sa sarili niyang sinabi pero hindi na niya binawi. Napangiti si Ace at sa unang pagkakataon, nabasag ang kontrol niya. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Kelsey, dahan-dahan. Parang baka maglaho ito kapag napahigpit. Mahal din kita. Matagal na. At ngayon lang ako naging buo. Dahan-dahan silang naglapit ng noo. Magkadikit lang ito na parang ayaw nilang madaligin ang sandaling iyon. Pero nang tuluyang nagtagpo ang kanilang mga labi, banayad iyon. Puno ng pangako, ng pag-iingat, ng pag-asang sabay nilang haharapin ang lahat. Hindi ito halik ng pagnanasa. Ito ay halik ng pag-amin. At sa sandaling iyon, alam nilang pareho na mahal nila ang isa't isa at ilalaban nila ang pagmamahalang iyon. Halos tumagal ang naging relasyon ni Kelsey at Ace. Pagkatapos ng aminang iyon ay masayang pinagsigawan iyon ni Ace. Mas naging matatag at masaya ang pagkasama nila bilang magkasintahan. Araw-araw ay walang palya si Ace sa pagpaparamdam kay Kelsey ng nararamdaman niya. Pero iba ang araw na iyon. Ramdam ni Kelsey ang kakaiba bagamat pinili niyang baliwalain iyon dahil sa pag-iisip niya kay Ace. Hindi pa kasi ito nagte-text sa kanya ng araw na iyon. Dumating lang siya sa trabaho na masama ang loob. Tahimik ang loob ng eroplano. Hindi iyon dahil walang tao, kundi dahil sinadyang inihanda ni Ace ang lahat. Isang private flight. Parehong eroplano kung saan unang nagtagpo ang mga mata nila ni Kelsey. Parehong airline, parehong ruta. Parehong amoy ng cabin na minsan naging saksi sa simula ng lahat. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Nakatayo si Kelsey sa gitna ng aisle. Suot ang simpleng navy blue uniform niya. Sanay na siya sa pakiramdam ng paligid. Pero ngayon, may kaba. Ibang kaba. Parang may lihim na nakabitin sa hangin.
Ace? Tawag niya nang mapansing wala ito sa upuan. Yun din ang mas lalo niyang kinainis dahil nang makita niya ito sa eroplanong iyon ay hindi siya pinansin ni Ace. Para lang siyang hangin dito. Walang sumagot. Sa halip, biglang nagdimang ilaw ng eroplano. Napahawak siya sa upuan. Anong nangyayari? Biglang umilaw ang soft yellow lights sa gilid ng aisle. At doon sa dulo, unti-unting lumitaw si Ace. Nakasuot ng maayos na suit. May hawak na maliit na kahon sa kamay. Nanlaki ang mga mata ni Kelsey. Ace, halos pabulong. Lumakad dito palapit. Bawat hakbang ay mabagal. Parang sinisiguro na bawat segundo ay nararamdaman niya. Huminto ito sa harap niya. Ngumiti ng bahagya. Iyong ngiting kilala na niya, yung totoo. Naalala mo ba? Panimula ni Ace. Yung unang beses na nagkita tayo rito. Tumango si Kelsey, hindi makapagsalita. Sabi ko sa sarili ko noon, huwag kang titingin. Huwag kang magkakagusto. Napangiti siya ng bahagya. Pero hindi ako nakinig sa sarili ko. Napahawak si Kelsey sa dibdib niya. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso. Araw-araw kitang pinili. Kahit alam kong bawal. Kahit alam kong mahirap. Kahit alam kong maaari kang mawala. Lumuhod si Ace sa harap niya at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ni Kelsey. Kelsey, simula nang pumasok ka sa buhay ko, natutunan kong hindi sapat ang pera, kapangyarihan o tagumpay kung wala kang uuwian na taong mahal mo. Binuksan niya ang maliit na kahon, isang singsing, simple ngunit elegante, kumikislap sa liwanag. Gusto ko maging tahanan mo. Sabi niya, nanginginig ang boses. Gusto ko makasama ka sa bawat pag-alis at bawat paglapag. Kaya, papayag ka bang pakasalan ako? Tumulo ang luha ni Kelsey bago pa siya makasagot. Napahawak siya sa bibig, nanginginig ang mga tuhod. Ace, halos sikbi niya. Hindi mo alam kung gaano ko ito pinangarap. Pero natakot akong umasa. Tumayo si Ace at hinawakan ang magkabilang kamay niya. Hindi ka na mag-iisa. Ako ang sasalo sa'yo ngayon. Huminga ng malalim si Kelsey, saka tumango habang umiiyak at tumatawa ng sabay. Oo, mahina niyang sabi. Oo, Ace, papakasalan kita. Sa sandaling iyon, sumabog ang ilaw sa loob ng eroplano at kasabay ng palakpakan ng crew na kanina pa palang nakatago. May ilan pang mga luha sa mata. Hinila siya ni Ace sa isang yakap. Mahigpit, totoo, puno ng pangako. I love you. Bulong nito sa tenga niya. Mahal din kita. Sagot ni Kelsey nang walang pag-aalinlangan. Lumipas ang mga buwan, isang napakagandang kasal ang ginanap. Napaka-ingranding reception, hindi may pagkakaila na pinaghandaan talaga iyon ni Ace. Gustuhin man niya ang simpleng kasal ay hindi ito pumayag. Sabi nga ni Ace, she deserves more. Nang isuot ni Ace ang singsing sa daliri ni Kelsey, ay pareho silang nanginginig. At sa araw na ito, sabi ng pari, pinagbuklod ang dalawang pusong natagpuan ang isa't isa sa himpapawid. I pronounce you husband and wife. What God has joined together, let no one put asunder. You may now kiss the bride. Pagkatapos ng kasal, maraming nagtanong kay Kelsey kung bakit siya tuluyang nagbitiw sa pagiging flight attendant. Ngumiti lang siya. Hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili ko. Pinili niyang magtayo ng sariling cafe malapit sa airport. Isang lugar kung saan pwedeng magpahinga ang mga pagod na pasahero at crew. Isang lugar na sumisimbolo sa pahinga, pagmamahal at bagong simula. Si Ace naman sa kabila ng bilyong-bilyong ari-arian, natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Almusal na magkasama, tahimik na gabi, at halakhak ng babaeng minahal niya. At tuwing may eroplanong lilipad sa itaas, magkahawak kamay silang titingala. Hindi na bilang pasahero at flight attendant, kundi bilang mag-asawa, magkasama sa bawat paglipad at sa bawat paglapag. Ang kwento ni Kelsey at Ace ay hindi lamang tungkol sa pagmamahalan. Isa itong paalala na sa buhay, ang tunay na koneksyon at respeto sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa pera, posisyon o anyo. Si Ace sa kabila ng yaman, natutunan niyang hindi lahat ng bagay ay mabibili. Ang tiwala, ang commitment, at ang tunay na ligaya ay kailangang paghirapan at pahalagahan. Si Kelsey naman ay natutunan na minsan, ang courage to choose your own path ay mas mahalaga kaysa sa comfort zone o inaasahan ng iba.
Hindi niya iniwan ang pagiging flight attendant dahil sa pera. Iniwan niya iyon dahil pinili niyang bumuo ng bagong buhay kasama ang taong tunay niyang minahal. Kaya hindi lahat ng sacrifice ay tungkol sa pag-ibig. May mga pagkakataon na kailangan mong mag-decide para sa sarili mo at para sa future mo, hindi lamang para sa iba. Bukod pa rito, ipinakita rin ang kwento na ang small gestures like kindness at consistency ay pwedeng magbukas ng malaking pagbabago sa buhay. Hindi lahat ng opportunities ay halata. Minsan, ang chance na magsimula ng tama o gumawa ng tama ay dumarating sa simpleng paraan. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta. Lalo na kina Sunshine Sotalbo from Riyadh, Saudi Arabia, Nora Cabalse from Singapore, and Maria Elena Barosa from Benoljo, Albuera. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. 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 Hanggang sa